Natalo man ang ilang mga bigating politiko sa katatapos lang na midterm elections, namamayagpag pa rin ang mga political dynasty. Magbabago pa kaya ito pagdating ng susunod na halalan sa 2028? Narito ang agenda report ng ating Mojo, Ivy Reyes. Ito kaya ay dahil unti-unting nagsasawa na sa paghahari ng mga dinastiya ang ating mga kababayan? Unti-unti kayang nagigising at natatauhan na kaya matagal na raw hinahabol ng public policy organization na Center for People Empowerment and Governance o CENPEG ang mga political dynasty sa Pilipinas. Ngayong nabura sa 2025 elections, ang mga higanteng tulad ni Cynthia Villar ng Las Piñas at Gwen Garcia ng Cebu at ang pagkatalo ni Bong Revilla, Manny Pacquiao, Willie Revillame at Apollo Kibuloy. How is the 2028 presidential election shaping up? Ayon kay Professor Roland Simbula ng CENPEG, bagamat good news ang mga ito, hindi pa tapos ang laban dahil one of the major observations of CENPEG post-analysis is that there is no significant shift in the composition of power. The newly elected senators and officials represent a continuation of elite rule. Meaningful reform in governance remains elusive, no? Dagdag ng CENPEG, dominante pa rin daw nitong nakaraang eleksyon ang traditional politicking through massive election spending and the use of government aid or ayuda. Ayuda ang isa sa dahilan kung bakit umabot sa higit 300 ang mga kandidatong nahainan ng show cause order ng COMELEC, kung bakit hindi maaksyonan ng political dynasty sa Pilipinas. Dahil karamihan ng miyembro ng Kongreso natin hanggang ngayon, no? They are mostly composed of members of political dynasties. So how can you expect them to legislate against their own interests, no? Malaki raw ang implikasyon ng pagpasok ng liberal tandem na Kiko Bam. Pero nangibabaw pa rin daw ang pagsasabong ng Marcos at Duterte families. Pero para sa CENPEG, ang puwersa ng kabataan ang isang rason kung bakit pwede pang magbago ang takbo ng politika pagdating ng 2028. Ngayong taon pa lamang, higit 60% sa 68 million voting population ng Pilipinas binubuo ng Gen Z at Millennials. Kaya naman 3 years from now, kung magtutuloy-tuloy umano ang voting behavior na nagpatalsik sa mga dati ng bida sa politika, baka mas lalong kaabang-abang ang susunod na eleksyon. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.